layo ng mga himno at salmo. Awiting ukol sa Espiritu, awiting mabiyaya at mula sa puso. Nakita kita, ilang ulit ka nang bumangon mula sa pagkadapa, at sa tuwing tumitindig ka, ika'y mas malakas, masigla. Kilala kita, nakita kita, pananampalataya mo ay lubhang kahanga-hanga. Nagdurusa, lumuluha, ngunit matatag ang iyong pag-asa. Naniniwala ako sa'yo, saksi ako sa nakaraan mo. Anumang bigat ng pasan mo, anumang layo ng takbuhin mo, pinagtagumpayan mo. Naniniwala ako sa'yo. Kilala kita, nakita kita, ilang ulit ka nang bumangon mula sa pagkadapa, at sa tuwing tumitindig ka, ika'y mas malakas, masigla. Kilala kita, nakita kita, pananampalataya mo ay lubhang kahanga-hanga. Nagdurusa, lumuluha, ngunit matatag ang iyong pag-asa. Naniniwala ako sa'yo, saksi ako sa nakaraan mo. Anumang bigat ng pasan mo, anumang layo ng takbuhin mo, pinagtagumpayan mo. Naniniwala ako sa'yo. At ngayon, minsan pang nariyan ka, tigib ng lungkot at pagdurusa. Minsan pang naniniwala ako, mapagtatagumpayan mo ito. Naniniwala ako sa'yo, saksi ako sa nakaraan mo. Anumang bigat ng pasan mo, anumang layo ng takbuhin mo, pinagtagumpayan mo. Naniniwala ako sa'yo, naniniwala ako sa'yo, saksi ako sa nakaraan mo. Anumang
ng pasan mo, anumang layo ng takbuhin mo, pinagtagumpayan mo. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. Luwalhati, luwalhati, luwalhati sa kaitaasan. Luwalhati, luwalhati. Luwalhati, luwalhati, luwalhati sa kaitaasan. Luwalhati, luwalhati. Luwalhati, luwalhati, luwalhati sa kaitaasan. Luwalhati, luwalhati sa hari ng kapayapaan. Ipinagsigawan sa malayong silanganan, di nakila sa dakong hilagaan. Sinamba sa timog at kanluran, diluwalhati sa lupa at kalangitan. Mga bituin ay nagniningning, ang araw at buwan ay nagliliwanag, ang mga ibon ay nag-aawitan, naghahayag ng walang hanggan mo kapangyarihan. Purihin, purihin ang Diyos na kataas-taasan. Luwalhatiin, luwalhatiin ang kanyang kamahalan. Ang hari na gumawa ng ating kalayaan, kay ganda ng kanyang mga kahatulan. Ipinagsigawan sa malayong silanganan, di na magawitan tayo ng mga himno at salmo, awiting ukol sa Espiritu, awiting mabiyaya at mula sa puso.
In a world where hearts can break, we shine a light for Jesus' sake, with open arms and love so true. In Christ's name, we care for you. From the lost and weary to the broken soul, we'll offer comfort, making them whole. With acts of kindness and prayers we bear, we show God's love, showing we care. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. World evangelization, Christ agape, redeems everyone. From the lost and weary to the broken soul, we'll offer comfort, making them whole. With acts of kindness and prayers we bear, we show God's love, showing we care. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. We care in Jesus' name we share. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. World evangelization, Christ agape, redeems everyone. In every word, in every deed, we follow Christ, meeting every need. For through His sacrifice, His love so rare, we're proud to show the His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. So His love like every day, in everything we do and say. With open hearts His message we bear, for it is Church, let there be no delay. Now is the acceptable time. Now is the time of salvation. Let us proclaim the message of salvation to many nations, races, languages, and even kings. Because we care, let us evangelize the world.
You are listening to The Climb, getting through life's everyday challenges through the Word of God with Elder J.R. Bernabe and Elder Yoyi Capistrano. And for today's episode, we will be discussing about Climbing God's Plans for You, Part 3. Tinatalakay pa lang natin dito yung pagbuo ng mga plano. Mas magandang talakayin din natin yung tungkol sa paano ba natin maaabot yung plano. Kasi yun yung isa sa mahalaga ring tanong na sagutin natin. So after nga nating mabuo yung plano na we believe according dun sa will ni Lord, ito yung next step na natin. So paano natin talaga aabutin? Paano natin mararating yung gusto nating mangyari? Kasi may mga tiyak na dapat tayong paghandaan eh. No? Tama. Kasi habang inaabot natin yung mga plano, minsan ang tingin, although di masama yun, sabi ng iba, begin with the end in mind. Tama. Meron talagang, dapat tinitingnan mo na yung dulo. Tama. Pero bagamat tayo nakatingin dun sa dulo, dapat nakahanda rin tayo na siguradong may dadaanan tayo along the way bago tayo makarating doon sa dulo. Tama. Diba? At gusto rin natin pag-usapan dito, yun kasing misconception ng madami na pagka inakala nila na yung isang bagay according sa will ng Panginoon, akala nila magiging smooth sailing yung lahat ng pagdadaanan. So, kung babalikan natin yung mga kaninang na-share na natin, yung mga kanina po na napag-usapan natin, when something is according sa will ni Lord, it guarantees the ending. So, ginagarantiya yung dulo. Which is yung fulfillment, yung katuparan ng mga bagay na pinangarap at pinlano natin. So, yung ending yung ginagarantiya, pero hindi ginagaranti na magiging smooth magiging magaan, magiging napakabilis nung proseso para marating mo yun. So, meron kasing misconception na ganun. Although, meron talagang sitwasyon, no? Na talagang kapag ginagawa mo na, naabot mo na yung plano mo. Smooth. May mga pagkakataon. Pero, Mga pagkakataon. gaya na ganun. sinabi mo, hindi pwedeng yun. Hindi garantiya yun. Hindi yung laging guarantee. ganon. Hindi laging ganon. Tama. So, may pagdadaanan ka talaga. So, dito, siniset natin yung expectation ng ating mga listeners, ng ating mga audience, na pagka inaabot natin yung plano natin, yung pangarap natin, there will be times na magdi-deal tayo sa iba't ibang mga hardships, sa iba't ibang mga difficulties, and that is expected. So, hindi natin dapat na ikalungkot na baka mamaya yung plano natin pagkatapos natin maipag-pray, sabi nga natin kanina, maikonsult natin sa Panginoon, and then habang inaabot na natin, biglang nagkaroon ng challenge. Yan eh. May difficulties na naranasan. Hindi dapat na isipin agad, baka hindi na ito yung plano ni Lord sa akin. So, Magbabago kiniklear ka na natin. agad. Tama, kiniklear natin na pagka merong plano, merong pangarap, hold on to that dream. No, panghawakan mo yan. Along the way, meron kang iba't ibang mararanasan. Tama. And dun sa sinabi mong mararanasan, marami yun eh. No? Ang isa sa mga halimbawa dito, yung handling delays and waiting periods, no? Oo. Na Yan ang common na Common. nararanasan ng madami, yung paghihintay. tagal, di ba? Parang hindi na yata will ni Lord to kasi Tama. kung kalooban ng Diyos to, dapat nangyari na eh. Tama. Di ba? So, na-experience natin yan kahit sa mga personal lives natin. Diba? Halimbawa, yung pagbuo ng pamilya. Diba? Doon pa lang sa paghihintay nung magiging Anak. lifetime partner muna. Partner, tama. Yung magiging lifetime partner, yung iba na tatagalan, naiinip. Yung iba naman gusto magkaanak. So, parang ang tagal dumating. At marami pang iba't ibang mga bagay na mga pinaplano tayo sa buhay natin, financially, at sa iba pang mga bagay na natatagalan tayo, naiinip. So kung dumarating yung punto na yon na naiinip ka dahil sa mga bagay na parang wala pa agad o hindi pa agad nangyayari, ang Bible naman kasi talaga merong advanced na pagtuturo para dyan. Gusto kong basahin, no? Yun nasa Isaiah chapter 55 verses 8 to 9. Sabi dito, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, niyang inyong pamamaraan ay aking pamamaraan, sabi ng Panginoon.
sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. In short, there are times na parang ang hirap intindihin. Pero wag tayong ma-pressure na intindihin yung lahat ng mga nangyayari. Dahil sabi rin ng verse, di ba, yung pag-iisip talaga ni Lord, hindi natin kayang abutin eh. Yung paraan natin, iba dun sa paraan niya. Naalala ko tuloy yung isang kwento from the Bible din. Very applicable dito eh. Yung pangyayari, yung naghintay, na-discourage na siya dahil dun sa kanilang pagkainip. Parang inisip na nila na baka hindi ito yung plano. O baka may ibang plano. Tama, parang tinutukoy mo yung kay Abraham. No? Tama. Pati kay Sarah. Oo, kasi nag-promise si Lord kay Abraham tsaka kay Sarah na magkakaanak sila. So, yung moment na yon na nakipag-usap si Lord sa kanila, from that moment, na-instill na sa puso nila na magkakaroon sila ng anak. Tama. Kakaroon sila ng pamilya, lalaki yung angkan nila. In short. Kaya lang, Kaya lang nagtagal. Nagtagal. So for several reasons, no. Say for example, si Abraham matanda na, as well as yung Sarah din. Si Sarah, yung Ganun wife din. niya. And biologically, physically, they were incapable to bear a child. Tama. Imposible na mangyari sa kanila. So, pero pinangako sa kanila and they held on to that promise until such time Yun na. nainip sila. Yun, nainip na. Kaya ang ginawa ni Sarah, parang di naman yata, parang ma-imagine natin na parang ang tagal naman. Parang di naman na yata mangyayari. Oo. Hanggang sa, yun na nga, binigay niya yung alipin niya, yung slave niya na si Agar Tama. para masipingan ni Abraham. At nangyari naman. Nagkaroon sila ng anak, nagkaroon si sila ng Ishmael. Oo, nagkaroon sila ng anak. Kaya lang, ang tanong, yun ba? Yung gusto at plano talaga ng Panginoon para sa kanya. Pag nakita natin yung next na events, in-insist ng Panginoon kung ano talaga yung plano. Tama. So although nagkaroon na ng anak, na yun nga si Ishmael, sabi ni Lord kay Abraham na hindi yan. Meron akong anak talaga na ibibigay sa inyo. O, tsaka, bago yun, yung punto na, ano yung naging effect kay Sarah? Kasi, inunahan niya eh. Tama. Inunahan niya ang Panginoon doon sa plano sa kanya. Ang tanong, naging masaya ba siya doon? Actually, yung pangyayari na yon dahil inunahan nila yung plano ni Lord para sa kanila, sa halip na sabi nga doon sa mga fairy tale, and they live happily ever after. Hindi ganun ang nangyari. Hindi ganun yung nangyari sa kanila. Nagbunga pa ng mga problema. Tama. Nagkaroon sila ng relationship problems and etc. Dahil nga, ang sinunod nila, hindi yung plano ni Lord eh. Ang sinunod nila, yung plano nila dahil nainip sila. Pero nung i-insist sa kanila yung original plan ng Panginoon, ang maganda din naman, sumunod sila doon sa planong yon. At ang nangyari, doon na nila nakita na hindi pala kailanman pwedeng mabago ang mga bagay na sinabi na ng Panginoon na planong makakabuti para sa kanila. So, ito yung dapat din na ma-apply natin Oo. sa sarili natin. Sa atin po, mga viewers, mga listeners, na pagka inaabot natin yung mga plano, yung mga pangarap, na alam naman natin na ito'y pinayagan according to the will of the Lord, dapat tanggapin natin na there are times kailangan mo talagang hintayin. Pwede sa paghahintay, makaramdam tayo ng konting pagkainip, pero okay lang yun, normal yun sa atin eh. Pero wag tayong mawawalan ng patience na mangyayari talaga kung ano yung dapat na mangyari sa atin. Tama. At yun nga, sa sinabi mo, na kung talagang, yun talaga naman actually, mangyayari talaga yung kalooban ng Diyos. At napaka-perfect nung example talaga na yun na magagamit ng ating mga audience, ng ating mga listeners, ma-apply nila to sa kanilang ginagawang mga plano, yung mga nagpaplanong, alam niyo, yung mga mag-a-abroad. Tama. Di ba? Parang, Minsan, yan ang matagal na hinihintay din di ba? talaga. Tagal, parang parang tagal na, dami na nilang ginastos. Nakaipake na, hindi pa makaalis. Oo nga, Hindi natin ginagawang katatawanan. Tama, pero tama. ito Oo. yung sa atin, dito sa Philippines, ito yung madalas na nangyayari. Tama, at may sitwasyon pa na nasa airport na mismo, nandun na lahat, nandun na yung gamit, pero na-hold
Tama. 'Di ba? So ang sakit nun, kung titingnan natin, talagang maiintindihan natin yung mga naka-experience nito. Pero enough ba para sabihin kong hindi ko na dapat ituloy? Yun nga yung gusto natin iklaro sa ating mga pag-uusap na to, na hindi dahilan yun yung mga ganong bagay. Halimbawa, yung mga anak natin o kahit kayo mismo na mga estudyante na nag-aaral, pangarap nyo makatapos ng ganitong kurso, etc. No? So may mga pagkakataon kahit yung pag-aaral, sabi nga nung iba, iginagapang. So hindi nagiging madali. Hindi dahil mahirap ay pinipigilan na tayo ni Lord dun sa pangako na yun. At yun talaga naman, sinabi din ni Apostle Paul yun 'di ba? May mga situations na hindi mo gusto. Pero dahil nga dun sa binasa natin kanina na ang pag-iisip at pamamaraan ng Panginoon higit dun sa iniisip at pamamaraan natin. So, ano yung magandang application para dito na sinabi ni Apostle Paul? Oo, yung mga ganyan, kung isa-summarize natin sa short phrase, stepping stone. Tama. Basahin ko yung verse. Sa Romans chapter 8, "And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Sa Tagalog, yung mga bagay nagkakalakip-lakip dahil gumagawa ang Diyos sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Yung mga nagmamahal sa Kanya. Napakaganda na, yung salitang yun. Gumagawa ang Diyos. Tama. So, hindi na ikaw ang gagawa. Tama. Ang kailangan lang, payagan mo na makapangyari yung gusto niyang mangyari para sa'yo. According dun sa paraan niya. Sakto. Dun Kasi sa paraan niya. tayo, may mga pagkakataon ng iniisip natin, yung paraan natin. Iniisip natin ito yung makakabuti sa atin. Pero natanong ba natin kung yung bang iniisip nating makakabuti sa atin, yun din ba yung nakikita ni Lord na makakabuti sa atin? Di ba? Kasi minsan natatapos na tayo dun kung ano yung feeling natin na best para sa atin, minsan hanggang doon na lang Pero tanungin natin, ito rin kaya yung nakikita ni Lord na best para sa akin? Pagka hindi pareho, kailangan open tayo na tanggapin kung ano yung paraan ni Lord na gusto niya mangyari sa atin. Exacto. So, in short, payagan mong kahit buo na yung plan mo. Tama. Na sa tingin mo, yun na yung best. Kung nire-realign ka ng Panginoon doon sa bagay na kung ano yung talaga yung dapat mong gawin, dapat magkaroon tayo ng willingness na mangyari kung ano yung sinasabi sa atin ni Lord. Lord, salamat po uli sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng direksyon. Natuto kami na maintindihan kung gaano po kahalaga na magtiwala sa iyo sa lahat ng aming mga pinaplano. Sorry po kung dumating sa mga pagkakataon na pinipilit po namin yung gusto namin. Mga pagkakataon na hindi namin naikonsulta ang aming mga plano sa iyo. Nasaktan kami, nabigo kami at naintindihan naming kami rin ang gumagawa nito pagkaminsan. Ngunit salamat sa pagtutuwid mo, salamat sa mga corrections, at sa tulong mo, naniniwala kami, magagawa naming ikonsulta at ipagkatiwala ang lahat ng aming mga plano, aming mga goals upang maging masaya kami at ma-experience namin ang marami pang mga pagtatagumpay na gagawin mo sa aming buhay. Lord, umaasa kami na ibe-bless mo po ang lahat ng mga listeners, ibe-bless mo po ang lahat ng aming mga viewers. Ikaw ang tutulong, ikaw ang magpapala sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga trabaho at pag-aaral. Hinihiling po namin ito, Lord, sa iyong pangalang Jesus na amin pong tagapagligtas. Amen. Aakyat ka ba? O aakyat ka pa? Thank you for being part of our discussion. To know more about us, you may follow our social media pages. On Facebook, search for MHC Media Facebook page. On YouTube, search for The Most Holy Church YouTube channel. Let us continue to be inspired by the Word of God every Sunday, 7 o'clock in the evening, only here in The Climb.
likhawit o mga orihinal na komposisyon ng mga kapatid sa loob ng Most Holy Church. Dalawang salitang pinagsama, likha at awit. Isa po itong acronym, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. Isa po sa napakabisang paraan na itinuturo sa atin na magpaalalahanan at magpatibayan sa pamamagitan po ng mga imno at salmo at mga awiting ukol sa Espiritu. Dahil sa nakitang kapangyarihang taglay nito, ang paggawa po ng likhawit sa kabanal-banalang iglesia ay naging isang mahalagang gampanin na po ito na nagpapasigla at nagpapatibay sa buong iglesia, kaya isa ng ganap na ministeryo. Mga himno at salmo, awiting ukol sa Espiritu. Likhawit, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. Ating unawain ng kalooban ng Ama sa mga pangyayaring pinasasapit niya. Sa likod ng pagsubok ay pagpapala, manghawakan, magtiwala, dakilang layunin niya. Sa likod ng kahinaan ay may kalakasan, sa likod ng mga luha ay may katuwaan, sa likod ng pagtitiis ay may ginhawang kapalit, makapal na ulam ay mahahawing paminsan. Sa pag-ibig ng Ama, ika'y patuloy na manangan. Ating unawain kalooban ng Ama sa mga pangyayaring pinasasapit niya. Sa likod ng pagsubok ay pagpapala, manghawakan, magtiwala, dakilang layunin niya. Sa likod ng kahinaan ay may kalakasan, sa likod ng mga luha ay may katuwaan, sa likod ng pagtitiis ay may ginhawang kapalit, makapal na ulam ay mahawing paminsan. Sa pag-ibig ng Ama, ika'y patuloy na manangan. Sa likod ng kahinaan ay may kalakasan, sa likod ng mga luha ay may katuwaan, sa likod ng pagtitiis ay may ginhawang kapalit, makapal na ulam ay mahahawing paminsan. Sa pag-ibig ng Ama, ika'y patuloy na manangan.
Pinatatatag ka ba? Hindi upang ika'y saktan at patuloy na lumuha. Kalapit ng paglingan, pinapasan ka niya upang ika'y makatawid. Inalalayan tuwina. Sa likod ng kahinaan ay may kalakasan. Sa likod ng mga luha ay may katuwaan. Sa likod ng pagtitiis ay may ginhawang kapalit. Makapal na ulam ay mahahawing paminsan. Sa pag-ibig ng Ama, ika'y patuloy na manahan. Buhay sa mundo, sadyang maraming tiisin. Huwag manindig, huwag mong alintanahin. Sa likod nito'y ligaya, walang kahambing. Buhay sa mundo, sadyang maraming tiisin. Huwag manindig, huwag mong alintanahin. Sa likod nito'y ligaya, walang kahambing. Masdan ang kandilang nagliliwanag, patak ng luha man ay hanggang paanan. Ngunit sa huling sandali, liwanag at init ang hatid. Masdan malalaki alo ng dagat, sa kanyang paghampas agad nangangalat. Ngunit bakas na iniwan ay mga bulang, mga kristal. Ay masdan mga ulap sa nagundong ng kulog. Panahon ay kaniyang pinagsusuri. Ngunit ang kidlat at ulan, di ba't biyaya rin naman? Buhay sa mundo, sadyang maraming tiisin.
sa likod nito'y ligaya, walang kahambing. Basta't mga ulap sa nabundok ng kulog, panahon ay kanyang pinagsusugin. Ngunit ang kidlat at ulan, di ba't biyaya rin naman? Matinig na landasin ay aking tinatahak. Sa bawat paghakbang, ang mga luha ay pumapatak. Dinidilig ng pagtitiis ang daang nilalakharan. May ngiti sa bawat hirap na nararamdaman. Matinig na landasin ay aking tinatahak. Sa bawat paghakbang, ang mga luha ay pumapatak. Dinidilig ng pagtitiis ang daang nilalakaran. May ngiti sa bawat hirap na nararamdaman. Pinanday ang puso, naging subok, sapagkat iyong dinalisan. Nahahanda sa lahat ng hamon ng buhay. Nang hahawak ang lubos sa pag-asang matibay, na sa lahat ng panahon, ikaw, Panginoon, ang aking gagapay. Lahat ng bagay ay aking malalampasan. Pagtitiwala sa'yo'y mahigpit na pinangahawakan. Buong pananampalatayang di mo pababayaan. Ikaw ang kalakasan sa puso ko, ikaw lamang ang paglilingkuran. Aking paghakbang ay lalo pang palalakasin. Madupilas man ang ilang ngunit ay babangon pa rin. Bawat sakit ay patuloy na titiisin. Dulo ng kasakdalan ay aking pilit na aabutin. Lahat ng bagay ay aking malalagpasan. Pagtitiwala sa'yo'y mahigpit na pinangahawakan. Buong pananampalatayang di mo pababayaan. Ikaw ang kalakasan sa puso ko, ikaw lamang ang paglilingkuran.
takos at pangamba, kahit na ikaw ay anak ng Ama. Bakit pa may luhat dusa pagkatapos ng saya? Di ba dapat ay napawi na? Kung minsan akala ko ay wala ng pag-asa, tinig mo aking nadarama. Nangingiti, natutuwa, alam kong nandyan ka lang, at ako'y sinusubok mo lang pala. May tanong sa isip, nangangamba ang puso, akala ko'y iniwan na ng matalik kong kaibigan. Ngunit salamat, Jesus, ang himbing kong isip ay ginising. Ngayon alam ko na ako'y mahal pala. Kung minsan akala ko ay wala ng pag-asa, tinig mo aking nadarama. Nangingiti, natutuwa, alam kong nandyan ka lang, at ako'y sinusubok mo lang pala. May tanong sa isip, nangangamba ang puso, akala ko'y iniwan na ng matalik kong kaibigan. Ngunit salamat, Jesus, ang himbing kong isip ay ginising. Ngayon alam ko na ako'y mahal pala. May tanong sa isip, nangangamba ang puso, akala ko'y iniwan na ng matalik kong kaibigan. Ngunit salamat, Jesus, ang himbing kong isip ay ginising. Ngayon alam ko na ako'y mahal pala. Ako'y mahal pala. Kumusta ka ngayon? Okay naman po. Yung health ko is hindi pa siya ganun ka-stable. During pandemic, we were closer, pero ngayong medyo bumabalik na naman sa normal. Parang kaming mga roommates na lang. Na-diagnose po ako noong May 2015. So, 8 years na po. Kasi I work from home ako, kaya madalas ako yung mag-isa sa bahay. Pero by the time they're home, parang no difference lang din. Sa panahon na ikaw ay nag-iisa, huwag kang mag-alala. Kapag nasa baba, hiwalay na po kasi ako, nasa baba ako kay Lola. Pero kapag umakyat ako, parang sana makasama ko sila sa gabi, pero hindi. Parang nasa kanya-kanyang kwarto na lang. Mag-isa ko sa sala. So, comes to family relationship, I think we would be better. Sa panahon na hindi mo na kaya ang lahat, tumiwala kang may pag-asa, ika'y tutulungan niya. Kung paano ko lalabanan to, kung mas pipiliin ko ba mag-survive or hayaan na lang yung parang gano'n po. Kasi parang pinaka-explanation ko ng doktor sa akin is sabi niya, ayoko maglihim sa'yo. Sabi niya, gusto ko ngayon pa lang maintindihan mo na yung sakit mo.
sinabi niya na wala nga daw pong gamot yung sakit ko. Payapa ang buhay mo, payagan mong maghari ang Diyos sa buhay mo. Di man na naigang masama sa'yo, dahil siyang pumapatnubay sa'yo. Nung time na yon, in and out na po ako sa hospital kasi yun nga po, hindi nababawasan yung sakit, lumalala, yung ganun po. So, dumating po ako sa point na parang ayoko na kasi feeling ko pagod na yung katawan ko. Sa panahon na ikaw ay nag-iisa, huwag kang mag-alala, ika'y sinasamahan niya. Nakapaglingkod ko sana. Like, kasi feeling ko yun yung pinaka-kakulangan ko ngayon. Pagkat I can give my all sa akin for responsibilities ko sa church. Panahon na hindi mo na kayang lahat, tumiwala kang may October 2015 na nagka-short memory loss ako through phone. Pinaspasan niya po ako. And then, simula po nun, parang naging wake-up call siya sa akin na may masakit o wala. Kailangan kong sumamba. Kailangan ko ilapit yung sarili ko sa Panginoon. Payapa ang buhay mo kapag Diyos ang kasama mo. Giginhawa ka dahil sa yakap at kalinga niya. Payapa ang buhay mo, payagan mo maghari ang Diyos sa buhay mo. After ilang days, 1 week mahigit po ata, ako bumalik yung memory ko. And then, after nun, yun na yung doon ko naramdaman na nandiyan si God. Nandiyan yung Panginoon. Pinakamagandang nangyari dahil sa lupus ko, yung dumating po si Lia sa amin. Pag sinasabi niya po, I love you, Mama, na gano'n. Pag nag-kiss siya, parang nabubuhay po talaga yung katawan ko na ay kailangan ko lumaban. I mean, ito yung rason kung bakit nandito ako, kung bakit ginagawa ko ito. Ang Diyos sa buhay mo, di mananaigang masama sa'yo, dahil siya pumapatnubay sa'yo. Grabe si Lord. Grabe siya ako makapag-bless. Parang deserve ko ba to? Ang dami kong pagkukulang, parang hindi ko pa naibabalik lahat ng blessings na binigay ni Lord. I'm like, I want to be worthy. I want to become a Christian who's worthy of those blessings. Ang lakas na po na loob ko na hindi po ako papabayaan ng Diyos na alam ko kahit anong mangyari. Alam ko sa sarili ko po na nandyan siya. Hindi niya po ako papabayaan.
ba ganito? Ang hirap talunin kahit subukan ko. Di kayang gawin, ako natatalo pa rin. Kailan ba darating? Ika'y mananaig din, aking ama, iyong dingin. Umaasa sa iyo ang puso ko, pananampalataya ko, hindi magbabago, sapagkat ako'y iniibig mo. Magtitiwala sa iyo, dahil ako ang anak mo, at ikaw ang ama ko. Ama, tulungan mo ako, batahin ang lahat para sa iyo. Ama, tulungan mo ako, magpakatatag para sa iyo, upang maligtas ang kaluluwa ko sa magulong sanlibutan ito. Umaasa sa iyo ang puso ko, pananampalataya ko, hindi magbabago, sapagkat ako'y iniibig mo. Magtitiwala sa iyo, dahil ako ang anak mo, at ikaw ang ama ko. Ama, tulungan mo ako, batahin ang lahat para sa iyo. Ama, tulungan mo ako, magpakatatag para sa iyo, upang maligtas ang kaluluwa ko sa magulong sanlibutan ito. O Ama, tulungan mo ako. Lahat ng mga bagay, amang Diyos ang nagpapantay. Matiyak kang inihanda sa ating mabuting kapay. Buhay ay naging makulay. Ikaw ay pagwiwikaan mga masasamang bagay. Kukutyain, isasaktal, sa apoy ay itadaran, dahil
banalan. Paano pa ang magmahal? Agape ay kailangan. Ang Diyos sana'y masilayan sa bahay niya ay manahan. Nais ko ay maging saktan, pagsubok ay kagapay, pagsubok ay kailangan. Ang lahat ng mga bagay, Amang Diyos ang matiyagang inihanda sa ating mabuting gabay. Buhay ay naging makulay. Magalak, magsayang tunay, ikaw ay pahirapan hanggang ikaw ay mamatay. Ito ang daan ng buhay. Tahakin mong mayroong katapangan. Paano ba ang magmahal? Agape ay kailangan. Ang Diyos sana'y masilayan sa bahay niya ay manahan. Nais ko ay maging saktan, pagsubok ay kagapay, pagsubok ay kailangan. Paano ba ang magmahal? Agape ay kailangan. Ang sana'y masilayan sa bahay niya ay manahan. Nais ko ay maging saktan, pagsubok ay kagapay, pagsubok ay kailangan. Pagsubok ay kailangan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church. Bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.